isang urologist, madalas akong tanungin ng mga lalaki kung makakasama ba sa kalusugan nila ang paglipas ng ilang buwan o kahit taon na walang intimacy. At palagi silang nagugulat sa sagot ko. Magandang araw, mga Ginoo! Ako si Dr. Mika Hayashi, isang urologist na may mahigit isang dekadang karanasan sa pagtulong sa mga lalaki na mas maunawaan ang kanilang intimate health at pangkalahatang kalusugan. Ngayon, ibabahagi ko kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag matagal kang walang intimate activity, system by system, at sinusuportahan ito ng malawak at maaasahang siyentipikong pananaliksik. At ito ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Hindi palaging tugma sa inaasahan ang mga pagbabagong nangyayari. May ilan na dapat ikabahala. May ilan naman na ganap na walang masamang epekto. At napakahalaga na alam mo ang pagkakaiba ng mga ito para sa iyong kalusugan. Dadaan tayo sa 8 sistema ng katawan na naaapektuhan ng abstinence. At sana ay manatili ka hanggang sa dulo dahil sa huling bahagi, ibubunyag ko ang pinakanakakagulat na natuklasan tungkol sa kung paano naaapektuhan ang komposisyon ng iyong katawan. Bibigyan din kita ng isang kumpletong action plan na maaari mong simulan ngayon para baligtarin ang anumang pinsalang maaaring nangyari na. Bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang like button. Mag-comment sa ibaba kung saan ka nanonood at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga science-backed na impormasyon sa kalusugan para sa mga lalaking lampas 50. Ngayon, ipapaliwanag ko ng malinaw kung ano ang eksaktong nangyayari kapag huminto ang intimacy ng ilang buwan o taon. Ano ang nangyayari sa testosterone levels mo? Simulan natin sa tanong na halos lahat ng lalaki ay unang itinatanong. Bababa ba ang testosterone ko kung titigil ako sa intimacy? Ang sagot ay mas masalimuot kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang panandaliang abstinence, ibig sabihin ay ilang araw hanggang 1 linggo, ay maaari pang magdulot ng pansamantalang pagtaas ng testosterone. May isang madalas banggitin na pag-aaral na sumubaybay sa 10 lalaki at natuklasan na ang testosterone levels ay umabot sa 100, 45.7% ng baseline sa ika-7 araw ng abstinence. Ngunit, at ito ang napakahalaga, pansamantala lamang ang pagtaas na yon. Pagkatapos ng ika-7 araw, bumalik ang testosterone sa normal na antas at nanatili roon kahit magpatuloy pa ang abstinence. Hindi ito isang pangmatagalang pagtaas. Isa lamang itong maikling spike na mabilis ding nawawala. Mas mahalaga pa rito, ang pangmatagalang abstinence, ibig sabihin ay linggo, buwan o taon, ay hindi nagdudulot ng malaking pagbaba sa baseline testosterone levels. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa mga lalaking matagal na walang intimate activity na nananatiling stable ang testosterone. May isang pag-aaral sa mga primate na walang nakitang makabuluhang pagbabago sa testosterone matapos ang 6 na buwang ganap na kawalan ng intimacy. Mayroon ding pag-aaral na nagsukat ng testosterone bago at pagkatapos ng mga panahon ng abstinence at walang nakitang makabuluhang pangmatagalang pagbabago. Narito ang talagang may kontrol sa iyong testosterone. Ang kalidad ng tulog ay may mas malaking epekto. Kahit 24 na oras lang ng kulang sa tulog ay maaaring magdulot ng malaking pagbaba ng testosterone. Mahalaga rin ang komposisyon ng katawan. Ang sobrang taba sa katawan, lalo na ang taba sa tiyan, ay nagpapababa ng testosterone dahil sa pagtaas ng aromatase activity na nagko-convert ng testosterone sa estrogen. Ang matagal na stress ay nagpapataas ng cortisol na direktang pumipigil sa produksyon ng testosterone. Ang nutrisyon, lalo na ang sapat na protina, healthy fats, at mga micronutrient tulad ng zinc at vitamin D ay sumusuporta sa produksyon ng hormones. Ang regular na ehersisyo,
Lalo na ang resistance training ay natural na nagpapataas ng testosterone. Ang praktikal na aral dito, ang kakulangan ng intimate activity ay hindi magpapabagsak ng iyong testosterone. Mas mahalaga ang iyong lifestyle. May isang pasyente ako, 58 taong gulang, single sa loob ng 3 taon matapos ang diborsyo, at kumbinsido siyang bumagsak ang kanyang testosterone dahil wala siyang regular na intimacy. Nang siya ay matest, ang resulta ay 480 nanograms per deciliter, ganap na normal para sa kanyang edad. Ang kalidad ng kanyang tulog, ang kanyang routine sa ehersisyo, at ang kanyang pagkain ay sapat na sumusuporta sa kanyang hormones kahit siya ay abstinent. Hindi nakadepende ang testosterone sa dalas ng intimacy. Nakadepende ito sa pangkalahatang kalusugan. Kung nagulat ka rito, pindutin ang like at mag-iwan ng komento. Ano naman ang nangyayari sa kalusugan ng prostate mo? Ngayon, dito na tayo papasok sa bahagi kung saan ang matagal na abstinence ay may malinaw at masukat na epekto. Ang prostate mo ay gumagawa ng fluid na bahagi ng iyong release. Kapag matagal kang walang anumang release, naiipon at nananatili ang fluid na yon sa loob ng prostate gland. Ipinapakita ng pananaliksik ang malinaw na ugnayan sa pagitan ng bihirang release at pagtaas ng mga problema sa prostate. Ang kilalang Harvard study na sumubaybay sa halos 32,000 lalaki sa loob ng 18 taon ay natuklasan na ang mga lalaking may 21 o higit pang releases, kada buwan ay may 20% na mas mababang panganib ng prostate cancer kumpara sa mga lalaking may 4 hanggang 7 releases lamang kada buwan. Kinumpirma ito ng isang Australian study na nagpakita na ang mga lalaking may average na mas mababa sa 2.3 releases kada linggo ay may mas mataas na prostate cancer rates kumpara sa mga lalaking may 4 hanggang 7 releases kada linggo. Mukhang simple ang mekanismo. Ang regular na release ay naglilinis ng mga posibleng carcinogenic na substance bago pa man ito makapinsala sa mga selula. Kapag stagnant ang prostatic fluid, mas madaling mag-concentrate ang mga mapanganib na substance at tumaas ang inflammation. Ang matagal na abstinence, ibig sabihin ay buwan o taon na walang anumang release, ay malamang na nagpapataas ng panganib ng prostate cancer dahil tuluyang humihinto ang natural na flushing mechanism. Dagdag pa rito, may ilang pananaliksik na nagsasabing ang sobrang bihirang release ay may kaugnayan sa mas malalang lower urinary tract symptoms. Bagamat humihina ang ugnayang ito kapag isinasaalang-alang ang edad. Ang pag-ipon ng fluid at congestion ay maaaring mag-ambag sa mga sintomas ng paglaki ng prostate. May isang pasyente ako, 64 na taong gulang, celibate sa loob ng 5 taon dahil sa karamdaman ng kanyang asawa na nagkaroon ng mataas na PSA levels at banayad na sintomas ng prostatitis. Matapos naming pag-usapan ang mga pananaliksik, nagdesisyon siyang maglaan ng regular na oras para sa self-care at pangangalaga ng kanyang prostate. Sa loob ng 6 na buwan, bumalik sa normal ang kanyang PSA at tuluyang nawala ang kanyang mga sintomas. Para mismo sa kalusugan ng prostate, ang regular na release, maging ito man ay sa pamamagitan ng intimacy or personal na self-care, ay may malinaw at masukat na benepisyong proteksyon. Kapag may matagal na abstinence, nawawala ang proteksyong ito. Mag-comment sa ibaba. Alam mo ba na ang abstinence ay may epekto sa panganib ng prostate cancer? Ano naman ang nangyayari sa iyong erectile function? Dito nagiging totoo ang prinsipyong use it or lose it. Kapag dumaan ka sa mahabang panahon na walang anumang intimate activity or release, may ilang pagbabagong nagaganap na maaaring makasama sa erectile function. Una, nababawasan ang daloy ng dugo
papunta sa mga reproductive organs. Ang regular na aktibidad ay tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na blood vessel function sa bahaging ito ng katawan. Kapag walang regular na arousal at daloy ng dugo, ang masiselang blood vessels ay nagiging hindi na gaanong tumutugon. Ito ay may kinalaman sa endothelial function o ang kakayahan ng lining ng mga ugat na mag-dilate ng maayos, na maaaring humina sa paglipas ng panahon. Ikalawa, may mga pagbabagong nagaganap sa mismong tissue. Ang erectile chambers ng iyong organ ay binubuo ng smooth muscle tissue. Kapag hindi ito regular na na-expand dahil sa aktibidad, maaaring mawalan ito ng elasticity. May ilang pananaliksik na nagsasabing ang matagal na kawalan ng aktibidad ay maaaring humantong sa banayad na fibrotic changes, kung saan ang smooth muscle ay unti-unting napapalitan ng mas hindi elastic na connective tissue. Ikatlo, ang mga psikolohikal na salik ay lalong nagpapalala sa pisikal na pagbabago. Ang matagal na abstinence ay madalas humahantong sa performance anxiety kapag muling nagkaroon ng aktibidad. Ang anxiety na ito ay nagpapalabas ng stress hormones na nagpapakitid ng mga ugat at nagre-resulta sa isang self-fulfilling prophecy ng mahinang function. Kapansin-pansin ang mga pag-aaral tungkol sa nocturnal activity. Ang malulusog na lalaki ay karaniwang nakakaranas ng ilang episodes ng firmness sa gabi. May mahalagang layunin ito sa katawan. Nagdadala ito ng oxygen-rich na dugo sa erectile tissue upang mapanatili ang kalusugan nito. Kapag tuluyang tumigil ang daytime activity, mas nagiging mahalaga ang mga nocturnal episodes na ito. Kapag pareho silang nawala, maaaring mas bumilis ang paghina ng erectile function. May isang pag-aaral na nagpakita na ang mga lalaking nagpapanatili ng kahit anong uri ng regular na aktibidad, kahit self-care lamang, ay mas napapanatili ang mas maayos na erectile function habang sila ay tumatanda kumpara sa mga lalaking ganap na abstinent. May isang pasyente ako na umiwas sa lahat ng aktibidad sa loob ng 2 taon matapos pumanaw ang kanyang asawa. Nang muli siyang magsimulang makipag-date, napansin niyang hindi na siya nakakamit ng sapat na firmness. Nagpatupad kami ng isang dahan-dahan at regular na programa ng self-care upang maibalik ang daloy ng dugo. Pagkalipas ng 4 na buwan, malaki ang ipinagbuti ng kanyang functions, kahit hindi pa ganap na bumalik sa dati. Ang praktikal na aral dito ay malinaw. Ang regular na aktibidad, kahit mag-isa lamang, ay nagpapanatili ng mga pisikal na mekanismong kailangan para sa malusog na function. Ang galyan na ganap na abstinence sa loob ng mahabang panahon ay maaaring magdulot ng masukat na paghina. Ano naman ang nangyayari sa iyong mental health? Ang matagal na abstinence ay hindi lang nakaaapekto sa pisikal na kalusugan. Malaki rin ang epekto nito sa mental health. Sa panahon ng intimate activity at climax, ang iyong utak ay naglalabas ng makapangyarihang neurochemicals na nag-regulate ng mood. Ang dopamine ay nagbibigay ng pakiramdam ng kasiyahan at motibasyon. Ang oxytocin ay nagpapalakas ng pakiramdam ng bonding at nagpapababa ng stress. Ang serotonin ay tumutulong sa pagpapatatag ng mood. Ang endorphins ay nagsisilbing natural na pain relief at nagbibigay ng euphoria. Ang prolactin naman ay nagpo-promote ng relaxation. Kapag tuluyang huminto ang aktibidad, nawawala ang regular na suportang neurochemical na ito. Ipinapakita ng mga pananaliksik ang malinaw na ugnayan sa pagitan ng dalas ng intimate activity at mga resulta sa mental health. Ang mga lalaking nagpapanatili ng regular na aktibidad, kabilang ang self-care, ay nag-uulat ng mas mababang antas ng depression at anxiety kumpara sa mga lalaking ganap na abstinent. May isang pag-aaral na nakakita na ang mga taong may intimate activity, 1
o 2 beses kada linggo ay may mas mababang stress hormone levels at mas magandang mood scores kumpara sa mga umiiwas. Marami ang mekanismo nito. Kapag walang regular na neurochemical release, nagiging mas hindi stable ang baseline mood. Ang mga stress hormones tulad ng cortisol ay hindi sapat na nababalanse. Madalas ding bumababa ang kalidad ng tulog, na lalo pang nagpapalala ng problema sa mood. Dagdag pa rito, ang social isolation ay madalas kaakibat ng matagal na abstinence na nagdadagdag ng mental health strain. May isang pasyente ako, 61 taong gulang at single sa loob ng 4 na taon, na nakaranas ng papalalang depression at anxiety. Iminungkahi ng kanyang doktor ang pag-inom ng antidepressants. Matapos naming pag-usapan ang mental health benefits ng regular na aktibidad, kahit self-care lamang, nagpasya siyang panatilihin ang regular na release. Sa loob lamang ng 2 buwan, kapansin-pansing naging mas stable ang kanyang mood nang hindi na kailangan ng gamot. Sinabi niya sa akin, hindi ko akalaing ganito kalaki ang epekto ng kawalan ng kahit anong intimate activity sa aking mental state. Ang matagal na abstinence ay nag-aalis ng isang natural at makapangyarihang pinagmumulan ng suporta sa mood at pamamahala ng stress. Manatili ka pa dahil tatalakayin na natin kung paano naaapektuhan ng abstinence ang kalusugan ng iyong puso. At ang ibabahagi ko tungkol sa kalidad ng tulog ay tiyak na ikagugulat mo. Ano ang nangyayari sa iyong cardiovascular health? Ang intimate activity ay isang tunay na uri ng cardiovascular exercise. Kapag tuluyan mo itong itinigil, nawawala rin ang mga benepisyong ito para sa puso. Sa panahon ng aktibidad at climax, tumataas ang tibok ng puso sa humigit kumulang 100 hanggang 100 at 50 beats kada minuto. Pansamantalang tumataas ang blood pressure, bumibilis ang paghinga. Ang mga ugat sa buong katawan, lalo na sa pelvic region, ay paulit-ulit na nagdi-dilate at nagko-contract. Ang ganitong cardiovascular activation ay nagbibigay ng malinaw na benepisyong pangkalusugan kapag nangyayari ito ng regular. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking nagpapanatili ng regular na intimate activity ay may mas mababang antas ng cardiovascular disease kumpara sa mga lalaking ganap na abstinent. May isang pag-aaral na nakakita na ang mga lalaking may intimacy ng hindi bababa sa 2 beses kada linggo ay may mas mababang panganib ng nakamamatay na atake sa puso kumpara sa mga lalaking 1 beses kada buwan o mas bihira. Kabilang sa mga mekanismo, ang regular na cardiovascular exercise na nagpapalakas sa puso, mas maayos na endothelial function sa mga ugat, pagbawas ng stress na nagpapababa ng chronic inflammation, at pagpapanatili ng malusog na blood pressure patterns. Kapag tuluyang huminto ang aktibidad sa loob ng mahabang panahon, nawawala ang mga proteksyong ito para sa puso. Hindi na nakakakuha ng regular na moderate exercise ang iyong puso. Hindi na nararanasan ng mga ugat ang mga kapaki-pakinabang na dilation cycles, na natiling mataas ang stress hormones. May isang pasyente ako, 66 na taong gulang at abstinent sa loob ng 3 taon, na nagpakita ng unti-unting paghina ng cardiovascular fitness markers. Tumaas ang kanyang resting heart rate, unti-unting umakyat ang kanyang blood pressure at lumala ang resulta ng kanyang stress test. Nang muli siyang bumalik sa regular na aktibidad, unti-unting bumuti ang kanyang cardiovascular markers sa loob ng 6 na buwan. Ang regular na intimate activity, kahit self-care lamang, ay nagbibigay ng benepisyong cardiovascular na tuluyang nawawala kapag may abstinence. Magpatuloy ka sa panonood dahil ang koneksyon ng abstinence at immune function ay isang bagay na bihirang talakayin ng karamihan sa mga doktor. At kailangan mong malaman ito. Ano ang nangyayari sa kalidad ng iyong tulog? Maraming lalaki ang hindi napapansin kung gaano kalaki ang epekto ng intimacy
sa tulog hanggat tuluyan silang nawawalan ng anumang aktibidad sa loob ng mahabang panahon. Kapag may climax, naglalabas ang katawan ng prolactin, isang hormone na may natural na pampakalma at pampatulog na epekto. Ang natural na sleep aid na ito ay tumutulong para mas mabilis kang makatulog at mas malalim ang tulog mo. Bukod pa rito, ang pagbawas ng stress na dulot ng aktibidad ay nagpapababa ng cortisol na lumilikha ng mas relaxed na kondisyon na pabor sa dekalidad na tulog. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagpapanatili ng regular na intimate activity ay nag-uulat ng mas magandang kalidad ng tulog, mas mabilis na pagkatulog, at mas kaunting abala sa pagtulog kumpara sa mga ganap na abstinent. Kapag tuluyang huminto ang aktibidad, maraming lalaki ang nakapapansin ng unti-unting paglala ng kanilang tulog. Mas nagiging mahirap makatulog. Mas magaan at hindi na gaanong nakakapagpahinga ang tulog. Ang stress at anxiety ay mas madaling magpanatili ng gising na isipan sa gabi. May isang pasyente akong nagbahagi na matapos siyang maging abstinent kasunod ng pagpanaw ng kanyang asawa, ang dati niyang maayos na tulog ay unti-unting lumala. Nahirapan na siyang makatulog at nagigising siya ng maraming beses tuwing gabi. Nang muli siyang magsimulang maglaan ng regular na self-care bago matulog, kapansin-pansing bumuti ang kalidad ng kanyang tulog sa loob lamang ng 2 linggo. Totoo at masukat ang sleep-promoting effects ng aktibidad. Ang matagal na abstinence ay nag-aalis ng natural na suportang ito sa pagtulog. Manatili ka pa dahil ang susunod kong ibabahagi tungkol sa body composition at pagdagdag ng timbang ay magpapaliwanag kung bakit maaaring nahihirapan kang bawasan ang taba sa tiyan. Ano ang nangyayari sa iyong immune function? Nakakagulat ito sa karamihan ng mga lalaki. Ngunit ang matagal na abstinence ay maaaring magpahina ng immune response sa paraang nasusukat. Ipinapakita ng pananaliksik na ang regular na intimate activity ay nagpapataas ng antas ng immunoglobulin A. Ang antibody na ito ay may mahalagang papel sa depensa laban sa mga impeksyon, lalo na sa mucous membranes ng respiratory at digestive systems. May isang pag-aaral na nakakita na ang mga taong may intimate activity 1 beses o 2 beses kada linggo ay may 30% na mas mataas na immunoglobulin A levels kumpara sa mga ganap na abstinent. Kapag tuluyang huminto ang aktibidad sa loob ng mahabang panahon, bumababa ang antas ng immunoglobulin A. Humihina ang unang linya ng depensa ng iyong immune system. Mas nagiging madali kang kapitan ng mga karaniwang impeksyon tulad ng sipon at trangkaso. Dagdag pa rito, ang stress-reducing effects ng regular na aktibidad ay hindi direktang sumusuporta sa immune function. Ang matagal na abstinence ay madalas na may kaugnayan sa mas mataas na chronic stress, na kilalang nagpapahina sa immune response. May isang pasyente na napansin na matapos ang 2 taon ng ganap na abstinence, tila lagi siyang tinatamaan ng kung anumang sipon ang kumakalat at mas matagal bago siya gumaling. Nang muli siyang magsimulang maglaan ng regular na self-care, napansin niya sa loob ng ilang buwan na mas bihira na siyang magkasakit at mas mabilis na rin siyang gumaling kapag nagkakasakit man. Bagamat hindi ito ang pinakadramatikong epekto, totoo at mahalaga ang immune-supporting benefits ng regular na aktibidad. Ang matagal na abstinence ay nag-aalis ng suportang ito sa immune system. At ngayon, narito na ang revelasyon tungkol sa body composition na ipinangako ko, kasama ang kumpletong action plan para baligtarin ang mga epektong ito simula ngayon. Ano ang nangyayari sa iyong body composition? Bagamat nananatiling stable ang testosterone levels kahit may abstinence, may ilang banayad na pagbabago sa body composition na maaaring mangyari sa pamamagitan ng hindi direktang mekanismo.
Ang regular na intimate activity ay nagsusunog ng calories. Nagbibigay ng banayad na resistance exercise sa pamamagitan ng pag-urong ng mga kalamnan at sumusuporta sa metabolic health sa pamamagitan ng mga hormonal effects. Kapag tuluyang huminto ang aktibidad, nawawala ang maliit ngunit tuloy-tuloy na calorie expenditure na ito. Mas mahalaga pa rito, nawawala rin ang stress-reducing effects. Ang mas mataas na chronic stress na dulot ng abstinence ay nagpapataas ng cortisol na nagpo-promote ng fat storage, lalo na sa bahagi ng tiyan, at nagpapahirap sa pagbuo o pagpapanatili ng muscle mass. Dagdag pa rito, ang mga lalaking nagiging ganap na abstinent ay madalas makaranas ng pagbaba ng pangkalahatang pisikal na aktibidad at motibasyon. Ang mga dopamine surge mula sa intimacy ay sumusuporta sa motibasyon at drive. Kapag wala na ang mga ito, ang ilang lalaki ay nagiging mas sedentary sa kabuuan. May isang pasyente na tumaba ng 15 pounds sa loob ng 2 taon ng abstinence. Karamihan ay naipon sa bandang tiyan, kahit wala naman siyang binago sa kanyang diet. Ang kanyang motibasyon na mag-ehersisyo ay bumaba ng malaki. Matapos niyang muling ipagpatuloy ang regular na aktibidad at tugunan ang mga ugat ng problema sa motibasyon. Unti-unti niyang nabawasan ang timbang sa loob ng 8 buwan. Bagamat ang abstinence mismo ay hindi direktang nagdudulot ng malalaking pagbabago sa body composition, ang mga hindi direktang epekto nito sa stress, motibasyon, at antas ng pisikal na aktibidad ay maaaring maipon at maramdaman paglipas ng panahon. Ngayon, pagsasama-samahin ko ang lahat ng ito upang lubos mong maunawaan ang kabuuang saklaw ng mga nangyayari sa katawan kapag may matagal na abstinence. Nanatiling stable ang testosterone levels. Hindi bumabagsak ang hormones mo dahil lang sa abstinence, taliwas sa kinatatakutan ng maraming lalaki. Ang kalusugan ng prostate ay malinaw na humihina kapag walang regular na flushing. Tumataas ang panganib ng cancer ng humigit kumulang 20 hanggang 36% batay sa mga pananaliksik. Unti-unting humihina ang erectile function. Totoo ang prinsipyong use it or lose it. Bumababa ang daloy ng dugo, nababawasan ang elasticity ng tissue, at unti-unting nabubuo ang mga psikolohikal na hadlang. Ang mental health ay madalas ding lumalala kapag walang regular na neurochemical support mula sa aktibidad. Nagiging hindi stable ang mood. Tumataas ang stress at mas tumitindi ang panganib ng depression. Nawawala ang mga proteksyong benepisyo sa cardiovascular health. Ang regular na intimate activity ay nagbibigay ng malinaw at masukat na benepisyo sa kalusugan ng puso na tuluyang nawawala kapag may abstinence. Karaniwang bumababa ang kalidad ng tulog. Nawawala ang natural na sleep-promoting effects ng climax. Ang immune function ay humihina rin sa paraang nasusukat. Bumababa ang immunoglobulin A levels na maaaring magpataas ng pagiging madaling kapitan sa infection. Ang body composition ay maaaring bahagyang magbago. Ang mga hindi direktang epekto ng stress at pagbaba ng motibasyon ay maaaring magtulak sa pagdagdag ng taba at pagkawala ng muscle mass sa paglipas ng panahon. May isang pasyente ako, 62 taong gulang, na ganap na abstinent sa loob ng 4 na taon matapos ang diborsyo. Naranasan niya ang karamihan sa mga epektong ito: mataas na PSA, paghina ng erectile function, paglala ng tulog, pagtaas ng anxiety, at unti-unting pagdagdag ng timbang. Matapos naming pag-usapan ang lahat ng magkakaugnay na pagbabagong ito, nagpasya siyang muling maglaan ng regular na self-care bilang bahagi ng pangangalaga sa kanyang kalusugan. Sa loob ng 1 taon, kapansin-pansing bumuti ang karamihan sa mga problemang ito. Sinabi niya sa akin, "Akala ko neutral lang sa kalusugan ang abstinence. Hindi ko alam na aktibo pala itong nagdudulot ng problema sa iba't ibang sistema ng katawan.
Ang matagal na abstinence ay hindi neutral. Mayroon itong malinaw at nasusukat na negatibong epekto sa maraming sistema ng katawan. Ngayon, hayaan mong linawin ko ang ilang mahahalagang punto. Una, ang panandaliang abstinence ay ganap na walang masamang epekto. Ang ilang araw o kahit ilang linggo na walang aktibidad ay hindi nagdudulot ng pangmatagalang pinsala. Ang mga dapat ikabahala ay nabubuo sa loob ng mga buwan at taon, hindi sa loob ng mga araw o linggo. Ikalawa, mahalaga ang self-care. Hindi mo kailangan ng partner para mapanatili ang mga benepisyong ito sa kalusugan. Ang regular na self-care ay nagbibigay ng karamihan sa parehong proteksyon para sa kalusugan ng prostate, cardiovascular function, mental health, at kalidad ng tulog. Ikatlo, mahalaga ang kalidad ng buhay. Kung ang matagal na abstinence ay nagdudulot na ng distress, nakaaapekto sa iyong mood, o sumisira sa iyong pisikal na kalusugan, ang pagharap at pagtugon dito ay lehitimong bahagi ng pangangalaga sa kalusugan at hindi lamang usapin ng kasiyahan. Ikaapat, iba ang usapan kapag may kondisyong medikal na nangangailangan ng abstinence. Kung pinayuhan ka ng iyong doktor na pansamantalang umiwas sa intimacy dahil sa isang medikal na dahilan, sundin mo ang gabay na yon. Ang panandaliang medical abstinence ay hindi magdudulot ng mga pangmatagalang problemang tinalakay natin. Ikalima, may pagkakaiba-iba ang bawat individual. May mga lalaking mas kayang tiisin ang matagal na abstinence kaysa sa iba. Mahalagang pakinggan mo ang sarili mong katawan at mental na kalagayan. Hindi lang umasa sa pangkalahatang resulta ng pananaliksik. Ang iyong intimate health ay bahagi ng iyong kabuuang kalusugan. Karapat-dapat itong bigyan ng parehong pansin na ibinibigay mo sa nutrisyon, ehersisyo, at tulog. Mga Ginoo, ito ang kailangan ninyong maunawaan. Ang matagal na abstinence, ibig sabihin ay mga buwan o taon na walang anumang intimate activity o release, ay may malinaw at nasusukat na epekto sa maraming sistema ng katawan. Ang magandang balita, nananatiling stable ang testosterone. Hindi babagsak ang iyong hormones dahil lang sa abstinence. Ang nakababahalang balita naman ay kinabibilangan ng malaking pagtaas ng panganib sa prostate cancer kapag walang regular na release. May unti-unting paghina ng erectile function dahil sa pagbawas ng daloy ng dugo at mga pagbabago sa tissue. Lumalala ang mental health dahil sa pagkawala ng neurochemical support. Nawawala ang mga benepisyong cardiovascular na dulot ng regular na aktibidad. Bumababa ang kalidad ng tulog dahil wala na ang natural na paglabas ng prolactin. Humihina ang immune function dahil sa mas mababang immunoglobulin A at maaaring magkaroon ng pagbabago sa body composition dahil sa epekto ng stress at pagbaba ng motibasyon. Hindi ito maliliit na epekto. Ito ay mga pagbabagong nasusukat at sinusuportahan ng malawak na pananaliksik. Kung ikaw ay kasalukuyang nasa isang matagal na panahon ng abstinence, maging ito man ay dahil sa sitwasyon, estado ng relasyon, o personal na desisyon, isaalang-alang ang pagpapanatili ng regular na self-care bilang bahagi ng pangangalaga sa iyong kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong prostate, pagpapanatili ng erectile function, pagsuporta sa mental health, at pag-aalaga sa iyong pangkalahatang kalagayan. Simula ngayon, kung matagal ka ng ganap na abstinent, pag-isipan ang muling pagbabalik sa regular na release sa pamamagitan ng self-care. Layunin ang hindi bababa sa 20 beses kada buwan, o humigit kumulang 5 beses kada linggo upang makuha ang pinakamalaking benepisyo sa kalusugan. Obserbahan mo kung ano ang iyong nararamdaman. Pansinin ang mga pagbabago sa tulog, mood, antas ng stress, at pisikal na pakiramdam sa paglipas ng mga linggo at buwan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito at nagbigay ng mahalagang impormasyon,
Pindutin ang like button ngayon din. Mag-comment sa ibaba at sabihin mo, alam mo ba dati na may ganitong epekto sa kalusugan ang matagal na abstinence? At mag-subscribe para sa mas marami pang science-backed na gabay sa kalusugan para sa mga lalaking lampas 50. Ako si Dr. Mika Hayashi. Ang iyong intimate health ay direktang nakaaapekto sa iyong pisikal at mental na kalagayan. Ang matagal na abstinence ay may tunay na epekto sa kalusugan ng iba't ibang sistema ng katawan. Alagaan mo ang iyong kabuuang kalusugan. Kabilang ang mga bahaging madalas hindi pinag-uusapan ng iba.